to enjoy this destination. And that is why, ladies and gentlemen, we are doing all of this so that our people can have a better passenger experience. This development means fewer delays. Kung JJ, lahat ng pagka may bagyo, lalo hanggang sa Cebu, kapag may bagyo, dito dinadala yung mga... Hello, isang mapagpalang araw po mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating po mga OFW at balikbayan po dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo, isang mapagpalang araw o gabi po sa inyong tinaroonan guys. Kumusta po kayo at big love shoutout po. Ay nagbabalik po muli ang inyong Kuya Alan mga lalabsa. At topic po natin itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. guys. Let's unite and calling to amend the National Constitution and change the parliamentary form of government and make our President Bongbong Marcos Jr. as first Prime Minister po of our country. Yes po, ito na po yung tamang panahon guys na magkaroon po tayo ng Prime Minister sa katauhan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. guys. Hindi po tayo magsisisi dito sapagkat ngayon pa lang po ramdam na po natin ang tunay niya malasakit sa ating inang bayan. Magkaisa po tayo at ipanawagan po natin para amindahan po ang saligang batas. Okay? Topic po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan lumagari na naman po sa Camiguin Island mga minamahal kong kababayan, kung saan ayon sa kanya mas marami pa po ang bilang ng bulkan doon kaysa bilang ng bayan na po ng probinsya pong ito. Panoorin niyo po mga minamahal kong kababayan ang panibagong achievement po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga DDS, kumusta na? Ito po, panoorin niyo po ito hanggang dulo. At sinasabi niyo na wala po nagawang proyekto ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Marami guys, sabi ko naman sa inyo puntahan niyo po sa RTVM Presidential Broadcast. Search nyo lang po. The importance of a modern port, a modern and efficient port, cannot be overstated because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving that will enable families to return home, return to their businesses to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. And that is why I directed the Department of Transportation to pursue two priorities. First, we must eliminate the bottlenecks at our transport hubs so we can welcome travelers more efficiently, more conveniently, more comfortably. We must modernize our airports and seaports nationwide so that our infrastructure can match the demand of our booming tourist industry. Today's inspection of the new port operations building and the inauguration of the Lightcraft Landing Station in Benoni Port reflects this commitment that we have made. Ladies and gentlemen, we are doing all of this so that our people can have a better passenger experience. This development means fewer delays, more reliable services for everyone that uses this facility, both our travelers and of course also those who are welcoming them to Camiguin. It will also improve port operations and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling mapabawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding, hindi na kung saan sampa. This Lightcraft Landing Station provides a sheltered port for fishermen to dock their boats safely, safeguarding their livelihood. Provincial Governor Javier Jesus Romalto, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, the Lone District Representative of the Lone District of Camiguin, JJ Robaldo, Municipal Mayor of Minaog Lawrence Tan, and other municipal mayors who have joined us this morning. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw sa inyong tanan. The whole of the rest of the Philippines ay tinatanaw talaga ang kagandahan dito sa Camiguin. Mula sa Mount Hibok-Hibok at saka yung mga volcanic landscape hanggang sa hot spring, mga white sandbar,
ay talagang kitang-kita mo na bagay talaga sa turismo ang Camiguin. Kaya nagiging importante itong mga facilities na kagaya nito. Kilala kayo na mas marami pa ang inyong bulkan kaysa sa bayan dito sa Camiguin. Ay, nahanap ko lang yung statistic na yung kanina. Sabi ko, alam ko maraming bulkan dito, pero hindi ko naman akalain mas marami doon sa bayan ninyo. Dahil dyan, ay marami kayong naging bisita, dahil nga sa mga attraction, tourist attraction na nandito, nakikita natin na Camiguin has become a gem on the Philippine map. These days, mas marami ang turista, padagdag ng padagdag, lokal at saka galing labas, dahan-dahan nakikita nila at nababalitaan sa buong mundo kung ano ang meron dito sa Camiguin Province. Well, this has brought great opportunities for the island's tourism and for your economic growth. It has also placed increasing strain on the port of Benoni. Dahil talagang sa dami, ay medyo yung mga dating facilities ninyo, kitang-kita naman na kulang na. During peak season, may problema. Hahanap ng boat ticket, lahat ng mga traveler na naghahanap ng boat ticket nagiging biktima sa mga unauthorized ticket processors o fixer na pinagsasamantala ng mga turista at saka mga lokal na nais na magbiyahe na ligtas at saka maginhawa. For an island like Camiguin, the importance of a modern port, a modern and efficient port, cannot be overstated because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving that will enable families to return home, return to their businesses to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. And that is why I directed the Department of Transportation to pursue two priorities. First, we must eliminate the bottlenecks at our transport hubs so we can welcome travelers more efficiently, more conveniently, more comfortably. We must modernize our airports and seaports nationwide so that our infrastructure can match the demand of our booming tourist industry. Today's inspection of the new port operations building and the inauguration of the Lightcraft Landing Station in Benoni Port reflects this commitment that we have made to improving all of our port facilities. It further strengthens Camiguin's primary transport link that connects the province to the port of Hagnayan, Bohol, and the port of Balingoan in Misamis Oriental. These facilities will cater to domestic vessels. It will handle rolling cargoes, fuel, other essential goods that support the daily needs of the people of the province of Camiguin. Pagdating ng 2030, ang dami na ng mga pasahero na dadaan dito sa bagong nating infrastruktura ay ang projection aabot na sa 950,000. At kasama dyan, ang mga sasakyan ay dadami ng 155,491. Ganyan ang ating projection. Kaya tayo nag-i-invest ngayon para yung infrastruktura natin ay handa naman sa nagiging demand na ito, sa magiging parami ng ating biyahero. Apart from Benoni, we also continue to develop the port of Balbago and the port of Ginsiliban, ensuring that Camiguin remains connected and accessible to all. It will also improve port operations, and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila mag-landing, hindi na kung saan pa. This Lightcraft Landing Station provides a sheltered port for fishermen to dock their boats safely, safeguarding their livelihoods. Sabi nga ni Kong JJ, lahat ng pagka may bagyo, lalo na hanggang sa Cebu, kapag may bagyo, dito dinadala yung mga yacht ng mga mayaman, dito dinadala para safe harbor dito. At ngayon na nakikita ko, talagang safe harbor, natural safe harbor to. Dito napupunta ang mga private vessels pagkaparating ng bagyo. Sa ating mga kababayan dito sa Camiguin, maaaring ikalawa ang inyong probinsya sa pinakamaliit sa bansa. Ngunit, nangunguna naman kayo sa ganda at init ng pagtanggap.
gumanda kagad yung pagdating namin dito. Kailangan, JJ, you have to find a way to thank all of those school children. Lahat ng dinaanan namin na eskwela, walang laman. Nasa daan lahat at may dala pang flag. So, please find a way to thank all of the schools for bringing out all the children. And alam nyo naman, pagka nakita natin, nakangiti yung mga maliliit na bata, ay nakangiti ka na rin. And your warmth and your hospitality have earned the admiration of everyone who has visited this beautiful island. May first timer tayo dito, si Sam Anton Lagdameo. Ngayon lang daw siya nakarating dito sa Camiguin. Ngayon, hindi mo may kompetensya na yung Davao para sa tourism. Your government, this administration, is committed to complementing these attributes with the infrastructure that you need to bring development to your province. Wherever your journey may take you, may the Port of Benoni always remain a gateway that welcomes you home, opens new opportunities, and does so for generations to come. Daghang salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang Camiguin, mabuhay ang bagong Pilipinas. Okay mga minamahal kong kabayan na panood niyo po. Ayan po ang sipag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ramdam po natin ang tunay na malasakit ng administrasyon po na ito sa sambayan ng Pilipino at sa inang bayan. Kaya suportahan po natin. At muli, let's unite and calling to amend the National Constitution and change to a parliamentary form of government. At hikayatin po natin ang lahat para mailuklop po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. as first Prime Minister of our country. Hanggang sa muli po mga minamahal kong kababayan, God bless. Ingat po.